Bigyan kita 4 reason para mag-invest sa real estate. Unang reason, physical asset po siya. Basically, nandyan na yan. Hindi yan mawawala, masisira, or mananakaw, or malulugi na parang negosyo. And then, makakapag-provide ka pa ng tahanan sa ibang tao or commercial space para sa ibang mga negosyo sa ibang tao. Number 2 reason, ito isa sa mga paborito ko sa real estate, inflation. Alam naman natin, inflation, tumataas yung cost of living, tumataas lahat, mga bilihin, tindahan, market, and then yung rent, tumataas din, di ba? So, kasama sa pagtaas, tumataas rin po yung value ng iyong property. Imbis na bumaba, tumataas po yan, kaya panalo. Isipin mo yung pera mo na nakalagay lang sa bank or savings, bumababa po ang value niyan. Lalo na kung may mga sakuna or yung government ay print lang ng pera. But sa real estate, hindi nila magagawa yan. Tumataas po ang value niyan. Number 3 reason, you can use leverage. Hindi mo naman kailangan bumili ng property ng isang bigayan ng 1 milyon. Like I said, you can use leverage, you can use private lender, money, or bank. And the same time, you can investing and saving money sa real estate. Fourth reason, cash flow. Magbigay akong example dito kasi maganda to eh. Example, meron akong Ferrari worth of 10 million. And then hinuhulugan ko siya every month ng 50,000. Ang iya, 50,000, ang laki nyo. Kailangan todo grind ako, mabayaran lang yun every month. But meron kang property. Example, meron kang property na 5 na paupahan. Alam mo na saan pupunta to. Lahat ng mga bayad ng tenant mo, ipupunta mo ron sa pangbayad sa Ferrari mo. Alam mo na, gets mo na siguro. Hindi na kailangan ng sarili mong oras or appearance mo. Kasi yun, si tenant mo na nagbayad para doon sa iyong Ferrari or luho mo. In short, is a passive income. Hindi mo na kailangan mag-grind ng todo para mabayaran lang yung luho mong Ferrari. Ito talaga definition ng financial freedom. Yung pera ang pinagtatrabaho mo at hindi ikaw. So, yun na ang pinakarason ko kaya maganda mag-invest sa real estate. Ikaw, ano ba ang gusto mong investment? Nagtatrabaho ka para sa pera? O ang pera ang nagtatrabaho para sa'yo? So, yun lang.